Mag-aanim na oras nang nasusunog ang isang residential area sa Quiapo, Maynila. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan at may isang bumbero pang nasugatan. Nakatutok si Ian Cruz. Balot na makapal na usok ang residential area na nasunog magkatanghali kanina sa Globo de Oro Street, Quiapo, Maynila. Magkakadikit itong residential buildings na may 3 o 4 na palapag ang taas. Sa drone video, mas makikita ang lawak ng sunog. Kita rin ang bayanihan ng mga residente na tumulong na sa pag-apula ng apoy. Ilang minuto lang, iniakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Si Aling Noraida, labis ang pag-iyak dahil naaburaw ang lahat ng kanilang gamit. Tulong mula sa pamahalang lokal at nasyonal ang hiling niya. Maraming nailigtas na gamit Naisa wala. Kasi pinasukan ng apoy yung sa bintana. Kaya nga pumasok sa loob namin yung apoy. Ang kanyang sinisisi. Naubusan yung mga bombero ng tubig. Kaya po. Sana po tulungan niyo kami. Yung mga gamot ko po na hindi ko nailigtas, sana nailigtas ko yung gamot ko na maintenance. Mayroon pa akong maintenance sa gamot. Nasunog na. Marami po tayong tubig. Siyempre, pag yan po ay ginagamit na natin, may pagkakataon po na naubos yan, kailangan po mag-refill po tayo. Kaya pinakausapan natin yung mga tao, magbayanihan po tayo. Napakalakas pa rin ang usok dito nga sa nagaganap na sunog sa Globo de Oro dito sa Quiapo sa Maynila. Kaya naman tulong-tulong yung lahat ng mga rumisponding bumbero para maapula na ang apoy. May narinig pa raw na malakas sa pagsabog ayon sa isang residente. Nasunog muna bago pumutok na malakas. And then nag-boom na, malaki na masyado yung apoy. Pagputok, lumaki na lalo. Aminado ang mga bumbero. Nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil komplikado ang layout ng istruktura sa lugar. Kung titingnan niyo po yung building, pag akyat niyo po sa hagdanan, marami pa siyang may mga nakahambala ng mga structure. Kasi hindi mo maano kung saan ang direction niya sa dami ng structure na sa loob, nakalagay. Magka-3 oras na ang sunog, makapal pa rin ang usok kaya di na mapakali ang ibang residente sa lugar. Namataan din namin na naglilikas ng gamit ang mga residente sa bubong ng katabing gusali sa takot ng tahanan nila matupok na rin ang apoy. Ayon sa BFP Manila, isang bomberong naitalang sugatan pero nasa maayos na raw na kondisyon. Ang ibang fire volunteer namataan naming hapong-hapo matapos sumabak sa pagpatay ng sunog. Mainit sobra, lalo na yung apoy nasa 3rd floor. Nahirapan kaming kunin. Tinatayang 120 pamilya ang nawalan ng tirahan na nangailangan ng kagyat na tulong. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na sa 2 palapag daw ng isa sa mga bahay nagsimula. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.